Step one, wake up early, gonna rise in the sun. Step two, get some good, some food and heal. Step three, Ng booking na double book tayo. Napakarami na ito. Wake up, today's gonna be a good day. Pero maganda naman yung pair natin is 103 plus 5, 108. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, Yung matagal today's ang gonna be haba a ng good video. day. Wake up, today's gonna be a good day. Set your Thank you po. affirmations, Salamat. aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, Thank you po. blood in circulation. One step at a time, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. Good morning mga paps! Once again, Batang X Motovlog. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag nyo sanang kakalimutan mag-like, share, and subscribe. At maraming salamat sa mga bago natin subscriber. Unti-unti tayong dumarami. Nasa 165 subscriber na tayo. Maraming salamat sa inyo mga paps, sa mga nagtiwala at nakakagusto ng ating mga video. For today's video is pag-uusapan naman natin yung topic na ano ba ang disadvantage at ano ba ang advantage at disadvantage ng isang Grab food rider kumpara sa mga namamasukan sa mga company tulad ng mga dicer, janitor, basta company employee ka, hindi ka Grab rider, Ang unang advantage ng pagiging isang Grab is malaya ka. Ano ba ibig sabihin ng malaya? I mean yung anytime pwede kang bumiyahe, anytime pwede kang umuwi. Ayun yung napakagandang unang advantage ng pag-iisang Grab rider. Hindi katulad sa mga empleyado ng karaniwang empleyado na namamasukan ng 8 oras. Siyempre may oras yung pasok mo, kunyari 8 to 5, di ba? Hindi ka pwedeng malate. Pag na-late ka, kaltas ang sahod mo. Yun ang advantage ng pag-iisang Grab rider. Anytime pwede kang bumiyahe, wala kang boss. Walang magagalit sa'yo, misis mo lang. Lalo na pag may hangover ka, hindi ka makabiyahe. Tsaka yung galit na galit ng misis mo. Yun ang number 1. Siguro bibigyan ko kayo ng mga limang advantage at disadvantage ng pagiging isang Grab rider compare sa mga empleyado sa company. By the way, meron tayong booking, double book na naman tayo ngayon. 122, 17 gems. Dito lang to sa Jade, Pangilinan ang isa. At ang isa sa October, Congressional Avenue. Hatid muna natin to mga paps, para all good naman tayo. At number 2, ang advantage ng isang pagiging Grab food rider, nasa sipag mo kung magkano kikitain mo. Hindi katulad ng mga minimum wage, fix ka lang sa minimum, di ba? Hindi katulad sa amin. Once na naging masipag ka, mas malaki yung magiging sahod mo, magiging kita mo, ika nga nila. Hindi katulad sa mga fix minimum, di ba? Minsan may overtime nga, kaso TY naman. Dito hindi. Walang ganon. Hindi uso kay Grab yung OTTY. Depende, hanggat may booking, bumiyahe ka ng bumiyahe, the more na magiging malaki ang kitaan mo. Tingnan mo yung past previous vlog ko, di ba? Kumita ako ng almost 2K sa isang araw. Sa minimum, halos triple, doble, di ba, ng minimum wage. Yun ang isa pang advantage ng pagiging isang Grab rider. Wait lang, atid ko muna to mga paps. Babalik tayo sa ilang paalala. Number 3 mga paps, na advantage ni Grab compare sa mga ordinary empleyado is yung anytime pwede kang may pag birthday ng mama mo,
birthday ng kapatid mo, birthday ng tatay mo, birthday ng kaibigan mo, may rides kayo, may set kayo, anytime pwede kang umattend. Kasi dito kay Grab wala namang ano rito eh. Kumbaga kay Grab is anytime pwede kang mag day off. Ayun ang pinaka-advantage dun. Ayun ang pinakamasarap para sa akin. Yung anytime pwede kang umuwi. Pwede na anytime kung gusto mong bakasyon ng probinsya. Ng mga ilang araw, okay lang kay Grab yun. Wag lang yung buwan, mga ilang buwan, 2 buwan, 3 buwan. Kasi nagde-deactivate din yung account mo pag di mo nababiyahe ng mga ilang buwan. Pero kung mga ilang araw lang, 5 araw, 2 linggo, okay lang kay Grab yun. Ayun ang masarap dun. Birthday, Pasko, Bagong Taon, Valentine's, Mother's Day, Father's Day. Pwede mong i-celebrate ng malayang malaya. Walang pipigil sa'yo. Hindi ka pipigilan ni Grab. Ang pipigil lang sa'yo yung kumita ka ng malaki. Kasi yung mga araw na yun, malakas ang biyahe nun. Pero nasa sa'yo pa rin kung gusto mong bumiyahe o hindi, di ba? Parang freelance dito, Paps eh. Pag grab kay freelance. Wala kang amo, kundi sarili mo lang. At nahawak mo lang din yung sarili mo kung gusto mong kumita ng malaki, biyahe ka ng matagal. Kung tama lang ang biyahe mo, tamang chill ka lang, pwede rin. Kahit 2 oras, 4 na oras ka lang bumiyahe, walang problema. Kahit 1 oras, walang problema. Ayun ang magandang advantage ni Grab. Nakakatatlo na tayo, pero ito yung magbigay tayo ng isang disadvantage ni Grab compare sa mga ordinaryong empleyado, mga minimum wager na katulad ko rin dati. Ang ang disadvantage ni Grab para sa akin is siyempre nga freelance ka. Walang agency or company na maghuhulog ng mga benefits mo katulad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Pero madali naman solusyonan yan. Pwede ka naman mag-self-employed eh. Pwede mong hulugan ng pang sarili mo lang yung mga benefits na yan. O kaya pahulog mo sa asawa mo, sa nanay mo, kapatid mo. Pwedeng pwede, napaka-minimal lang yung disadvantage na yun. Pero karamihan din, sad to say, karamihan sa amin mga rider dito sa Jollibee, halos hindi naman lahat halos di na nakakapaghulog ng mga benefits. Pero yan ang bala ko next month or next the other month, yan ang gagawin ko. Asikasuhin ko yung makapag self-employed ako para rin sa anak ko at magulang ko. Pabalik muna tayo ng tambayan. Ipagpatuloy natin mamaya ang ating mga kwentuhan, mga paps. Zero 1-0, ma'am. Thank you, ma'am. Lahat ng maririnig at mababanggit ko sa video na to, mga paps, is based on my personal experience lang ha. Para sa akin, kumbaga, opinion ko lang to para sa akin. Yun yung mga nakikita ko at na-experience ko bilang isang Grab food rider. Kasi ang tagal ko rin naging employee. Naging sa warehouse ng National Bookstore. Naging dicer din ako, halos 5 taon. Iba't ibang company yung napasukan ko. May company pa ako napasukan na lagpas 8 oras na ang duty mo. Wala man lang OT. OTTY. Ika nga ang bansag nila ron, may overtime. Yung company mo wala namang overtime pay. Mangyayari sa'yo OTTY, lalo na sa dicer, maraming ganyan. Kahit minsan may mga pa-overnight ang mga bisor, manager sa isang outlet. Wala kang overtime ang company mo, egol ka. OTTY mangyayari sa'yo. Yun lang masasabi ko, mga paps, sa advantage katulad nito.
Umulan, umaraw, bumagyo, pag ordinary employee ka, is obligado kang pumasok. Kalbo! May traffic, baha, maulan, mainit. Wala kang choice kundi pumasok pag ordinary employee ka lang, di ba mga paps? Totoo yan, naranasan ko yan kasi naging empleyado rin ako. Di katulad sa kay Grab, kunyari, umuulan, bumabagyo, magpatay ka lang mag-toggle off ka lang ng apps mo ng Grab, is pwede ka nang umuwi. Kaya pag nasanay ka sa ganitong trabaho, tapos babalik ka sa pagiging ordinaryong empleyado, is maninibago ka, sobrang laking pagbabago ang mararanasan mo. Pero hindi ko naman ina-underestimate yung mga kaibigan natin, mga minimum wager sa company. Inaano ko lang, pinapaliwanag ko lang yung mga advantage ng pagiging isang GrabFood rider. Hindi lang GrabFood Angkas, Joyride, Move It, pare-pares lang sistema niyan. Magpatay ka lang ng Grab, ng app mo, is pwede ka na umuwi. Tsaka dito kung anong sipag mo, siya laki rin ng kikitain mo. Di katulad ng mga ibang empleyado, di ba? Fix lang. Fix minimum lang, basta 8 oras. Minsan nga 3 hours lang makukuha mo na yung minimum dito sa Grab eh. Lalo na pag peak season katulad ng Christmas season, may mga okasyon katulad ng Valentine's, malakas, Mother's Day, tsaka Father's Day, ang last ng biyahe niyan. Wala akong masyadong naiisip na disadvantage eh. Kasi lahat naman ng advantage ng isang pagiging empleyado is kaya naman punan ng self-employed. May graduation ng anak mo, o kailangan magpa-check up ng asawang mong buntis, pwede mo samahan anytime. Hindi katulad ng empleyado ka, parang sakal yung oras mo. Minsan nababaliwala mo pa nga yung pamilya mo eh. Kahit na may okasyon, hindi ka makatin kasi nga may time na pwedeng pumasok, may time na hindi, di ba? Kumbaga 8 to 5 o 6 to 4 lang pwedeng malayang oras mo. Depende pa yun kung may nirarush yung company nyo na kailangan yung gawing overtime. Wala kang choice. Pag sinabi ng boss mo na, bisor mo or manager mo na, di pa tayo tapos, mag-overtime ka. No choice ka. Mag-overtime ka. Alam mong hindi mo sila sundin. Pag-iinitan ka pa, di ba mga paps? Kung kailangan ng hatid sundo ng anak mo, pwede mong gawin kay Grab. Magpapatay ka lang saglit. Pag hatid mo, patay ka saglit. Pag magsusundo ka na, ganun kay Grab. Sa lahat ng hailing app na magpapatay ka lang is ganun talaga. Ilang taon na rin ako kay Grab? 2019? Ano na ngayon? 2024? Almost 5 years na rin. July 2019 ako nag-apply kay Grab eh. Nag-apply pa ako noon, nagda-dicer pa ako noon sa Rustans 30th sa may Ortigas, Pasig. Del Monte pa hawak ko noon. Pinag-aralan ko munang mabuti. Siguro mga 5 months, 6 months ako munang nag-part-time kay Grab. Express pa ako noon, malaki pa bigaan ng express noon. Di katulad ngayon, bumaba na rin talaga ang per kay Grab Express. Pero may diskarte dyan, kung mababa, sabayan mo ng Lalamove. Para doble, kada biyahe mo, doble kagad yung booking mo. Double booking ka kagad. Yun ang pagiging parang freelance ka. Anytime pwede ka. Anytime pwede kang magbiyahe. Anytime pwede hindi. Yun ang mga paps na advantage ni Grab. Sa disadvantage, wala akong masyadong nakikita. Kundi yun sa pagbabalang ng mga pair, yun lang naman.
malilis yung kita mo, ganun. Pero kay Grab kasi meron din mga, pag na-hit mo yung platinum gold, meron kang preload, free meal, meron ka pang gas allowance, kaya okay din, maganda rin. Di katulad sa ibang riding hailing app, walang ganun. Kay Grab lang meron nun. Foodpanda, wala rin ganun. Kaya maraming advantage si Grab. Kukunti lang yung disadvantage. At kung may nalalaman ka disadvantage, Paps, please comment down below na lang para mabasa ko rin kung ano yung mga nalalaman nyo pa. Kasi wala akong masyadong maalam na disadvantage eh. Yun lang, minimal lang talaga. Kung meron kayong nalalaman, please comment down below mga Paps. Kaya sa mga bago mag-a-apply, anumang klase, Lalamove, Grab, Angkas, Joyride, Move It, gawin nyo munang part-time. Tapos, pag nagustuhan nyo, okay naman yung kinikita nyo, sa tingin nyo na kayang-kaya nang ipagpalit sa ordinaryong trabaho nyo, di doon kayo mag full-time. Ganun kasi ginawa ko, Paps. Ganun ang discarding ginawa ko. Kaya nag-change career man ako to dicer to Grab food, walang problema. Kasi pinag-aralan ko munang maigi at mabuti. Siyempre, nakasalang-alang din yung pamilya mo. Kung ganito nga pinagpalit mo bigla, tapos hindi mo naman nagustuhan, di ba? Yung pamilya mo, magsasacrifice din kasi sa ginawa mong decision sa buhay mo. Kaya magdi-decision ka, kasama dapat ang pamilya mo sa decision mo, hindi lang pang sariling decision ang gagawin mo. Kaya gano'n, ngayon sinasabayan ko ng pagbablog para maibahagi ko rin sa inyo yung mga totoong experience ko about kay Grab, hindi lang kay Grab, about sa biyahe. Kaya sana mga Paps, kahit papano may natututunan kayo sa mga video na nilalabas ko. Lahat naman ng sinasabi ko dito is about my personal experience. Kung ano yung natututunan ko at nalalaman ko kay Grab. Hindi lang kay Grab, sa biyahe sa araw-araw ng biyahe sa kalsada. Kaya kung nakarating ka man sa dulo ng video na to, huwag mo sana kakalimutan, Paps, mag-like, share, and subscribe. Padamihin pa natin sana yung mga subscriber natin. Maraming salamat sa inyo. Once again, this is Batang X. Ride safe.